So sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong serye ng Jesus, the expression of God's love. Meron naman tayo dito sa taas, no? Ayan. Ito po ay patungkol po sa aklat o liham ni Paul sa Colossae or Colossi. No? Iba-iba kasi ang pronunciation. Some would pronounce it as Colossi. Yung iba naman po ay Colossae. No? Sa ating purposes naman po ay Colossus. So ito po ay basically ang parang ano po, no? Ito yung liham niya. And ang ganda ho kasi ito yung expression ng pagmamahal ni Jesus para sa ng Panginoong Diyos through Jesus Christ. At ito'y pinapakita that Jesus is supreme. Dahil ito rin naman din po ang hangad ng tao. Tayong bawat isa sa atin, we all need love. Whether we deny that or not, we want to be accepted, we want to be loved, we want to feel that talagang I belong and I am valuable. Ganun ang ating mga hinahangad, di ba? Kaya naman, nakakatuwa kasi itong aklat na to, it shows us na yung Bible, hindi po yan parang, hindi gumagalaw eh. Ayaw siya gumalaw. Yan. Hindi po yan parang, ang ganda kasi tuwing susulat si Paul, yung first 2 chapters, o yung unang bahagi, yung first half, pinapakita niya yung ginawa ni Jesus. Diba? Kasi kumbaga tayo, we want to be loved. So, we are trying our best to do everything humanly possible para tanggapin tayo ng tao, para mahalin tayo. The same way with our relationship with God. Gusto natin, gagawin ko to. Para si God, tanggapin ako, mahalin ako. Para sagutin niya yung prayers ko, para i-bless niya ako. May ganun tayong pananaw paging sa Diyos. Ngayon, itong ganda, dito sa aklat na to, pinapakita sa atin, hindi yan totoo. Maging sa pagbabasa nyo sa Bible, you need to realize this. Hindi to aklat ng mga do's and don'ts para tanggapin tayo ni God. Sinasabi ni God, sa simula pa lang, ito ang Kristyanismo. Binigyan ka ng Lord, tinanggap ka ng Lord, binahal ka ng Lord, at dahil sa karanasang yan, ito ang mangyayari sa iyo. Are you following? Kaya dito sa chapters 3 and 4, pinapakita niya yung pagbabagong nagaganap sa atin. No, pinapakita niya, hindi sinasabi na parang gawin mo to para maging Christian ka. Hindi. Ito yung naranasan mo kay Jesus Christ. Dahil dito, ito ang mararanasan mo sa iyong buhay. Ito magiging epekto sa iyo. Are you following? Now, tingnan ho natin. Kaya mapapansin nyo dito, no? Ito yung pananampalataya natin. Ito yung naging effect. Ito yung ginawa ni Jesus. As ito yung magiging effect sa atin. Now, kaya naman, ang hangad ng Diyos kasi, tayong lahat, kasi meron siyang magandang palatuntunan sa buhay natin. At ang hangad niya, yung palatuntunan na yun ay maging ganap para sa atin. Now, gusto ko sabihin sa inyo ito. Ang palatuntunan ng Diyos sa iyo ay napakaganda. No? Kanya lang, kailangan natin itong ipamuhay. Diba? Kumbaga, kahit ako bilang tatay, ang palatuntunan ko saan, ang gusto kong mangyari sa anak ko, siyempre, ayaw ko silang mapahamak, ayaw ko silang magkaroon ng masamang kinabukasan. Tama ba? Ngayon, gusto ko maging magandang kalang buhay. Ngayon, dahil sa kahangarin kong ganon, hanggang dito lang kaya kong gawin. But sa Panginoon Diyos, kaya niyang tuparin yon. Maliban na lang kung hindi natin ito tatanggapin. Di ba? Kaya we are to live out God's best for our lives. Are you following? Now, ngayon ang tanong, paano ba talaga yung best life na yan? Pag sikat tayo, good life. Ang sarap ata, kilala ka ng mga tao. Minsan nagtatanong mga tao, anong feeling nagpapalit-trato? Ang daming tao nagpapalit-trato sa iyo. Di tanong niyo si Renato. Hindi. Anong pakiramdam na hinahabol kang tao? Hindi ko alam. Basta ang naintindihan ko lang, pag sa akin, nagpapalitatong tao, pakiramdam ko, mascot ako. Totoo lang. Sabi ko, I don't feel any different kasi nga, sa totoo lang, hindi ko siya naiisip na parang wow. Pero hindi ho totoong masaya ang tao sa mga ganung bagay. Relationships, being famous, being rich, walang problema yan. God's gift yan. Pero kung wala yung Diyos at wala tayo sa palatuntunan ng Diyos, kahit anong meron ka, you'll never be happy and that will never be best. Are you following? And I praise God kasi si God gusto niya yung best para sa atin. Kaya hindi niya nang inisip yung pansamantala, He's preparing us for eternity.
Kaya nga, yan ang hamon sa ating lahat. Now that we belong to God, now that we belong to eternity, let us live out God's best for our lives. Huwag tayo makontento sa pansamantalang kaligayahan. Huwag tayo makontento sa mga pansamantalang kasikatan. Huwag tayo makontento doon. Wala yun. Ang pinaka-importante that one day when you face Jesus, He will welcome you and say, "Come, enter into my rest." Di ba? Ang sarap ng ganung pakiramdam. After all the challenges that we're facing in this world, biglang sasabihin sa'yo ng Lord, "Come on, son, welcome and enjoy. Let's welcome to my rest." Ang sarap ng ganung pakiramdam. Kasi what is 100 years kung sakali mabuhay ka ng 100 years? Pero compared to eternity, ang layo nun. Di ba? Parang wow, hindi ko ipagpapalit yun. Hindi ko pagpapalit yun. Kaysa naman yung, ang saya-saya mo ng 100 years, pero sa eternity, wala. In pain, in groaning, in weeping. Di ba? Gnashing of teeth. Nagsasabi, sayang. Wala nang pagkakataon. And I praise God, ang hangad ng Diyos, masaya ka na nga sa lupa kasi nakaprepare ka sa eternity. Are you following? Kaya last week, ano sabi natin? Set your mind on the things above. Kasi yan ang epekto sa atin eh. Tingnan ninyo. Sabi nga ng, therefore, if you have been raised, di ba? Kung ikaw ay namuli na nabuhay, sabi, hindi pa naman ako namamatay. Hindi, nangyari na sa'yo yan. Sabi, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. Doon lagi ang isip mo doon. Parang hindi ko sinasabi na hindi na tayo down to earth na tao. Hindi ko sinasabi na wala na tayong pakialam sa mundo na to. Hindi. Sa halip, dahil doon tayo nakatuon, lahat ng challenges dito, alam mo, pansamantala lang to. Lahat ng mga kinakatakutan natin dito, okay lang. And I believe to many of you, iba sa inyo, tatakot na kung paano ko magkagera. Di ba paano? Hindi lang daliri mawawala sa'yo. Pwede pati ulo. Are you following? Kaya maraming tatanong sa Pastor, paano kung patuloy ang gera? Ano mangyayari? Di kukunin ka. At i-recruit ka para lumaban. Hindi ka ba natatakot? Chaplain. Ang totoo niyan ganito. At bakit ka hindi natatakot? Lahat naman tayo mamamatay. Ang tanong lang, are you prepared for eternity? Are you following? Now, hindi ko sinasabing ibabaliwala natin yan, kaya naman, ina-challenge ko na kayo, mag-pray kayo talaga ng mabuti. Kaya nga, let's join together. When there is a national fasting, tinawag noon, time na yon, talagang yung mga tao, dala-dala pati anak, magpapasting sila. Hindi sila yung parang, dito na lang ako, komportable ako dito. Nung panahon na walang ganyan, walang mga upuan, walang gantong santuario. They will gather, assembly together, and they will cry out before God in prayer. Kasi alas lang nasiisip, Lord, wala na kami asahan kundi kayo lang. Sa atin, sobrang tayong convenient. Konting traffic, ayoko na magpuntang traffic. Di ba? Konting ang tagal namin nung umuwi. So what? Ang mahalaga, nakatagpo mo ba si God? Are you following? Kaya I challenge you, sa Wednesday, start tayo dyan. Okay tayo? Let's pray together for our country. Pero hindi pa tayo dyan. Dito muna tayo. So balik tayo. So, we have to put off the old life. Kaya hindi ho totoo yun na pag Christian ka na, you just continue on with in a life of sinfulness. Hindi totoo yan. Kasi luma na yan eh. Hindi nga naging makasiyahan sa atin yan eh. Kaya tanggalin mo na yan, sabi niya. Then put on the new self. Now, gusto ko lang pong balikan lang ito sa din. Mabilis lang. Sabi ng Bible, so as this. Ano sabi ng Lord? You have been chosen. Isipin mo kumbaga sa dami ng taong yan, pinili ka daw ng Diyos. So para piliin ka, there is something that God saw. Tama ba? So you're chosen. And sabi niya, holy. Hindi ka lang pinili, you are set aside. You are holy. Parang naalala ko lang po, sa Israel, pati sila may mga, di ba? They were chosen, they were considered holy. Naalala nyo? And they were instructed, ganito yung gagawin nyo, ganito kayo kumain, ito pagkain ninyo, ganyan. May sarili silang law. May silang law. Tapos naisip ko, sabi ko, we are chosen, we are holy. So, kahit na yung law ng buong daigdig ganito, we don't need to follow that law of this world. We are to follow the ways of God. Tama? Nandyan pa ba kayo? Nasusundan ninyo? Parang, hindi ko kailangan,
Kunyari, ganito, nagtatalo-talo tayo, may divorce law. So what? Kahit may divorce law yan, hindi naman atin yan eh. Para doon, kaya sabi ko sa kinakasal kahapon, kahit may divorce law, may annulment, alisin nyo yan sa bokabularyo ninyo. Dahil nung kinasal kayo, walang nangako sa isa't isa na kayo ay magtatagal lamang ng 2 taon o 5. Tama? Tama ba? Naalala nyo, kinanta ko pa ngayon on this day, di ba? Hindi naman pwede, on this day, I promised 2 years. Di ba? Doon pa lang sa awitin, on this day, I promise forever. Di ba? Kaya isip natin, forever to. Hindi ito parang, ay, nagkamali ako. Babawiin ko na yung promise ko. Walang ganon. So, ito yung sinasabi ng Lord, that you are holy. So, meron tayong set of rules. Anong rules natin? Loving one another. Now, look at this. Beloved. Tingnan nyo naman, ang sarap ng mga tawag sa atin. No? Pakisabi mo sa katabi mo, alam mo ibig sabihin ng beloved? Ubod kang mahal ng Diyos. Pakisabi mo nga, kaya mo ba? Kaya ba ng kaluluwa mo? Alam mo, sobrang mahal ka ni God. Parang hindi kayo naniniwala. Parang sasabihin pala, mahal ka daw ni God. Hindi, sabihin mo ng tao sa puso. Kasi siya Lord nagsabi niya, you are beloved. Di ba? Dearly beloved. Sobrang mahal na mahal kita. At sabi niya, kaya naman, because mahal na mahal ko kayo, put on a heart of compassion. Maawa kayo. Kapag nagkakamali yung kapatid ninyo, wag yung parang, buti nga sa'yo, hindi, maawa kayo. Kawawa yan. Pag nakita niyo mga tao na hindi naniniwala sa Diyos at ang tatapang kung dumating, akala mo sino sila, maawa ka pa nga kasi hindi mo naintindihan kaya sila ganyan kasi punong-puno sila ng bitterness sa loob na hindi nila alam bakit kaya nga nagiging galit din sila sa iba, kaya nga hurt people. Kaya sila nananakit ng ibang tao kasi nasasaktan din sila. Kaya maawa pa nga tayo. Kaya sabi niya, and kindness, humility, gentleness, patience. Di ba? Marahil, nung nakikinig kayo, di ba, nag-testify ka nung last week, yung kapatid, di ba? Ang galing, no? Niligtas ng Diyos mula sa pagiging adulterous, sa isang adulterous relationship, niligtas siya ng Panginoon Diyos, di ba? Ngayon, kung kayo po yung naka-experience kayo yung dinaya ng asawa ninyo, siguro isipin niyo, ang kapal niya, buti pa siya, naka-move on na ako, hindi pa. Manigas ka. Alam mo, dapat nga maawa kay. At least hindi ikaw ang nagkasala. Sila. And alam mo ba ko yung kasalanan, kawawa sila sa Diyos. And yet, tayo rin, akala lang natin mabuti tayo. Pero niligtas tayo ng Diyos. Kaya, purihin ang Panginoon. Wala akong karapatan ng anumang awa ng sino man tao. And yet, by His grace, He showed me compassion. He showed me kindness. And how dare we not to give the same to others? Are you following? Alam nyo, kahit yung mga magulang, napansin nyo, di ba minsan tayo, ang bigat natin sa mga anak natin eh. As if parang akala natin perfect tayo. We're not perfect. Minsan sa mga kapatid natin, ang bigat natin sa mga kapatid natin, na parang sila laging mali, ikaw lang ang tama. Excuse me, pag ganun ang ugali mo, may tama ka. Naintindihan nyo kasi pare-pare tayong may tama. We are not perfect. Ganun din sa asawa mo. If you feel that somehow, yung asawa kong labo-labo, hindi. Lahat tayo malabo. Kaya nga, because we receive such grace, sabi ng Lord, suot mo na rin yung ganung compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bearing one another, forgiving each other. Whoever has a complaints against anyone. Tingnan nyo just as the Lord forgave you, so also should you. We don't deserve God's forgiveness. But He gave it anyway. Are you following? Kaya sabi niya, beyond all these things, listen to this, para mabalot na yan, put on love, which is the perfect bond of unity. Sarap, no? Sige. So, yan po yung review natin. Ngayon, praise God, meron na tayong choice. Praise God, we were given a new life. Praise God that this best of life, sa atin na. Ang kailangan natin, ipamuhay natin. Paano? Meron ka ng karapatang mamili. Noon, in our old life, ang ating mga pinipili, anything that will satisfy our flesh. Anything that will give us pleasure. Yun ang nating choices natin. Pero this time, you have a choice to do something beyond. Naalala ko po noon sa World War II, sa mga British Army. Sabi po ni Dorothy Sayers, quoting his friend Spurgeon, sabi niya ganoon, the British Army during the World War II, naku, ang saya-saya nila. Bakit?
Because for the first time in their life, they are doing something beyond pay. Lagpas na hindi na iniisip yung bayad. They were doing something they know they need to do, which is to fight for their country. Alam nyo, hindi natin maintindihan, yung mapalaya tayo na gumawa ng isang bagay na dapat gawin, hindi dahil sa pasariling pakinabang, kundi para sa isang karapat-dapat na isagawa. Are you following? Yun ang kalayaang binigay sa atin ng Diyos. You can now choose to do something beyond sa pansarili nating gusto. Ano sabi ng Lord? Now that we have a choice, choose God's word, choose God's ways, choose God's weapon. Wow, ang bigat naman. So let's start with choose God's word. Ano sabi ng Bible? Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another, with psalms, hymns, spiritual songs, singing with thanksgiving, a thankfulness in your hearts to God. Ano napansin ninyo? Dati, whenever we live, we only live for ourselves. Kanya-kanya tayo, individual. Gusto natin, masatisfy tayo. Kahit mga anak, sabihin man lang sa magulang lang, Mommy, I love you, Pero pagka sinalungat ng magulang, yung gusto ng anak, away yan. Away yan, magagalit yan. Ganon din sa mga mag-asawa. Pag bagong kasal, ang saya-saya niyan. Parang, wow, mahal na mahal kita. Pinapangako ko, mamamatay ako para sa'yo. Pero pagka hindi nabigay yung gusto, papatayin niya yan. Naintindihan niyo? So, ganyan-ganyan. Pero ngayon that we're Christians, itong amazing. Ano napansin niyo? The word of Christ richly dwell within you. Doon pa lang sa simula, let the peace of Christ, di ba, rule you, or reign you. In the band of unity, biglang pinaalala sa'yo ng Diyos, this time, you're back to your reality na hindi ka na nabubuhay on your own. Hindi ka na nabubuhay mag-isa. You are part of the body of Christ. Kaya naman, kung wala yung peace within, or your peace with Jesus Christ, hindi mo kayang makipag-peace horizontally. Pag bagabag ang loob, bagabag din sa labas. Lalabas lang yan. Kaya ganito rin sasabi ng Lord. Sabi niya, let the word of Christ richly dwell within you. Learn to understand the word of God. Let it be at home in your heart. Nang sa ganun, lahat kayo, yun din ay ipapasa mo. With all wisdom, teaching and admonishing one another, with psalms, hymns, pinapasa mo yan. So that everyone in the body of Christ is focused on the word of God. Bakit? Kasi sa atin lang, for example, sino sa inyo mga may small group? Small group. Okay, good. So, yung iba sa inyo wala. But the reason why we encourage you in a small group, kasi ganito, hindi natin mapapractice to ng fully kung sa ganito kalaking congregation. Hindi kaya. Kaya, God has given us the wisdom to apply acts na in the temple they gather, then they gather house to house para smaller group. Now, doon mo ngayon mapasa yan. Paano nyo natutunan? Anong natutunan nyo sa message? Halimbawa no Sunday. Paano i-apply sa buhay nyo? Uy, ganun pala. Ganun din gagawin namin sa amin. Sa inyo naman, ano naman? Ganito. Kaya you are learning from each other. Because from the Word of God, we are passing on wisdom, teaching and admonishing one another. Kasi ganito, yung ka-design natin to follow God's Word. Kasi ang salita ng Diyos, yun ang tutulong sa ating maintindihan ano yung best para sa atin. At minsan, ang hirap makita hanggat hindi mo rin nakikita sa iba. So God meant it for us to move as one body. Are you following? Now, tingnan nyo kung gaano ka-importante sa Diyos na matuto tayo sa kanyang salita. Tingnan sabi niya, this book of the law, nung si Joshua naging leader to take over Moses, hindi madali yung ganong kalalagayan ha? Kasi si Moses talagang kita ni Joshua ang katigasan ng ulo ng Israeli. Pastas, eto na, ikaw na mamumuno. Sabi ko, ang hirap nito. And yet, itong promise ng Lord. Joshua, una-una, para hindi ka mahirapan sa pamumuno mo, itong aklat na itong kakautusan na ito, ay huwag mahihiwalay sa iyong labi. Naintindihan? Lagi itong bukang bibig mo. You shall meditate on it day and night. Lagi mong pag-iisipan kung paano ito gagawin araw hanggang gabi. Lagi mong iniisip, ano ba to? Ano ibig sabihin ng Diyos dito? So that, ano sabi niya? Para ano? Para ma-apply mo ang lahat ng nasusulat dito na maingat mo tong isinasagawa. Are you following? Maingat mo tong sinasagawa. Para ano? Bakit maingat mong sasagawa? Para ikaw ay managana at ikaw ay magtagumpay.
Naunawa natin. Isipin niyo ito. If God created the heavens and the earth, He knows exactly what will make us prosperous and what will make us successful. Tama ba? Kung siya yung nakakaalam ng lahat, alam niya ang mga pagtatrabaho, alam niya paano ka magtatagumpay. Halimbawa, yung doktor, binigyan niya ng talino, di ba? Inoperahan ako dito sa kamay. Sabi ng doktor sa akin, huwag mong tatanggalin yung nasa loob, yung sterile strip na tinatawag. Huwag mong tatanggalin, ha? Mga 3 hanggang 5 araw. Okay? Etong si nagtatali-talinuhang bong saking, pagkatapos ng 1 araw, nangate, nilinis ko, tinanggal ko, nilinis ko, tinanggal ko yung strip. Tapos eto na, sabi ko, okay, lilinisin ko lang. Tapos pinaltang ko naman ng bago. The following day, ginawa ko na naman. Bumuka yung sugat, yung tahe natanggal. Sabay nangatog. Tawag sa doktor. Yung doktor, mabait yun eh. Pero sa totoo lang, parang galit na yun. Pero nararamdaman ko yung kanyang pagtitimpi. Kung hindi ka lang pastor, alam mo, nasa bunutan na kita. Parang ganun. Again, sa telepono lang naman kami nag-uusap, no? Hindi ko nakikita mukha. Ako lang nag-i-imagine. Diba? Pero Dok, kung nandito ka, ano lang yun, judgmental lang yun. Diba? Pero di ganun na nga. Sabi niya, dapat hindi niyo tinanggal yung strip. Di ba sabi ko sa inyo, huwag tanggalin? Alam niyo yung pagpipigil? Sabi ko, huwag tanggalin eh. Eto na. Sa takot ko, siyempre, binilay ko naman, Panginoon Diyos, paano yun nakawa? Talaga patigilin nyo na ito, kaya na mabala. Kaya, nilagnat ako. Dapat pupunta na ulit ako sa kanya, kaya lang nilagnat ako eh. Sabi ko, tas ako, Panginoon, tinagnat pa ako. Paano babalik sa kanya? Kailangan hawakan nyo na to. So, hindi ko na ginalaw. Tapos, dumating yung anak ko nag-aaral ng pagdodoktor, tinignan niya, ay, Papa. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Minsan, dahil nakapag-Google tayo, nakapag-research tayo, ayaw na nating maniwala sa mas marunong sa atin. Hello. Kaya ang sabi ng Diyos naman sa atin ganito, anak, huwag ka nang maniwala sa kanila. Ako ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya alamin mo ang aking instruction. Okay tayo? Sino gusto maging matagumpay? Be honest. Yes! Sino sa inyo nagme-meditate ng kanyang word day and night? Pakitaas ang kamay. Kaya tayo bigo. Kukunti. Isipin mo, gusto natin maging matagumpay. Gusto natin managana. Tapos ayaw naman nating alamin ang kalooban ng Diyos. Diskarte pa rin natin ang nasusunod. Tapos sasabihin natin, kahit akala natin pag yumaman tayo, matagumpay tayo, hindi yan ang totoo. Ang katagumpayan, anuman ang kalalagayan ng ating buhay, sobrang nag-uumapaw ang kaligayahan sa buhay dahil alam natin, nasasagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Yun ang hangad ng Diyos. Gusto natin maging matagumpay sa pamilya. Sundin natin yung paraan ng Diyos. Gusto mo maging matagumpay sa iyong trabaho, sundin mo yung paraan ng Diyos. Gusto mo maging matagumpay sa iyong negosyo, sundin mo yung paraan ng Diyos. Gusto mo maging sigurado ang kinabukasan nyo bilang mga binata at dalaga, sundin mo yung kagustuhan ng Diyos. Alamin mo yung kanyang sinasabi. Walang automatic. You have to intentionally learn. Kasi binigay na sa atin ng Diyos yan. Kaya kung hindi mo nagugustuhan, then ask God, Lord, bakit hindi po ako excited to read your word? Lord, bakit po? Bigyan mo ako ng ganong kagustuhan. Bakit He promised that He is at work in us to will and to do according to His good pleasure. Every time that I feel na parang ayaw ko mag-pray, every time that I feel na ayaw ko magbasa ng Bible, napapalapit, Lord, ba't ganito yung puso ko nagiging matigas na ayaw ko magbasa? Tulungan niyo ako, there is something wrong. I don't want to fail in life. I don't want to destroy my future. Ayoko nun. Tulungan mo ako. And by the grace of God, bigla niyang bibigyan ka ulit ng kagustuhan na magbasa ng Bible. Bakit? Mamay papaliwanag sa inyo. Paano nangyayari yun? Now, ngayon na, para hindi ko makalimutan. Ganito kasi yan. Ang parallel instruction nito sa Ephesians 5:18.
Sabi niya, let the word of Christ richly dwell within you sa Colossians, tama? Sa Ephesians, be filled with the Spirit. Anong ibig sabihin? Ikaw, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Sabi niya, kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu niya, speaking to one another in psalms, hymns, spiritual songs, making melody with your heart to the Lord. Sa kabilang bahagi, admonishing one another with psalms, hymns, spiritual songs. Ano ba talaga totoo dyan? Pareho mapapansin, pareho ng effect. Bakit? Because the moment you are filled with the Spirit, you will surely desire to let the word of Christ richly dwell within you. Are you following? Kaya mapapansin nyo para siyang parehong parehas. Kasi kung titingnan ninyo, yung liham na yan ay circular letter. So kung natanggap ito ng Colossae, matatanggap din nila ito. Ito, natanggap ng Ephesians, matatanggap nila ito. Kaya alam nila kung ano yung effect. Kaya sabi niya, always giving thanks in all things, in the name of our Lord Jesus Christ, singing with thankfulness in your hearts to God. Pareho ng effect. At pag binasa nyo yan, makikita nyo yung instructions sa wives, sa husbands, sa children, sa fathers, sa slaves, sa masters, parehong effect. Bakit? Because once you are filled with the Spirit, you will desire to do God's Word. And you will long for His words. Kasi, yun ang kanyang sword eh. Are you following? Kaya pag nararamdaman mo parang, oops, tinatamad ako, ayoko magbasa eh. Kasi ang bigat, ang hirap. Eh, kailangan mo ng Espiritu Santo. Kaya parehong utos yun eh. Be filled with the Spirit and let the word of Christ dwell within you. Now, listen to this. Yung word na dwell, at home na at home. Yung parang, pag at home ka, anong ibig sabihin nun? Yan, punta ka sa isang bahay, at home ka. Parang ang laya mong gumalaw. Hindi yung nagtatansya-tansya ka pa. Yung tanong, yung word of God ba malayang kumilos sa buhay natin? Nakuha? Kasi minsan, hindi siya malaya eh. Pag sabi ng banal na Espiritu, ganito gawin mo, hindi tama yan. Mali yan. Hindi tama yan. Ibang gusto ko. Di ba? Hello? Kasi nga, hindi siya at home. Pero kung at home siya, willing kang, Lord, halukayin niyo po kung anong nararapat. Halimbawa, sabi ng Lord, patawarin mo na yan kapatid mo. Hindi! Pagkatapos yung kunin ng mga mana ng magulang namin para sa akin, pinagkukuha niya lahat, tapos patatawarin ko siya. Hindi. Nakuha niyo? Hindi at home yung salita ng Diyos. Are you following? Sabihin sa anak, igalang mo magulang mo. Hindi! Yung magulang na yan, ang gulang-gulang yan. Diba? Hindi at home. Naintindihan? Hindi at home. So kailangan at home siya eh. Lalo kahit mga babae, pasakop ka sa asawa nyo. Ha! Pasakop. Siniswerte siya. Diba? Kasi hindi at home. Mamaya babalikan natin yan ha. Pero dito muna tayo. Kaya at home ba siya? Now, tingnan niyo po kung bakit importante yan. So paano natin yan pupunuin ng salita ng Diyos? Lalala niyo, laging hamon ni Pastor Peter sa atin, basahin ang Bible sa buong taon, yung buong Bible, o sino nakabasa na sa inyo? Okay, kung first time nyo, at talaga nabasa nyo, sabihin nyo sa akin, sasabihin ko kay Pastor Peter kasi mamimigay siya ng Bible. May gantimpala. Di ba? Pero, hindi yun para lang sa gantimpala. Gusto kong basahin, hindi lang basta basahin. Kundi, gusto ko talaga siya maintindihan. Sa una, mahirap intindihin kasi isang babasa, parang, ang hirap, puro pangalan, ano ba to? Hayaan mo lang, sige lang. Hindi mo naman kailangan agad intindihin eh. Okay lang yan, scan mo buo. Tapos basahin mo ulit. Nagugulat ka, dahan-dahan. Bigla mo makikita ang ugnayan ng mga pangalan, doon mo lang maintindihan. Yung pala yun? Siya pala yung, grabe, siya pala yung tatay. At siya pala yung anak. Grabe Nagugulat ka. Tapos, wag naman tayo mag-dwell doon. Tingnan natin, anong tinuturo mo sa akin dito? Nakuha niya? Nakuha? Tapos, doon natin lalong kilalanin si God. Kasi alam nyo, kaya tayo tinatamad bagusan Bible, puro information eh. Hindi kailangan transformation. Dahil natin makilala si God, at doon natin makita, yung bait talaga ni Lord. Naalala nyo, one time, nag-meditate ako ng Word of God. Noon kasi, ang feeling ko parang, noon pa ito matagal na, parang pabaya si Lord, parang isip nilang puro spiritual. Paano yung gutom ng tao? Ganyan, no? Alam niyo, nagulat ako eh. Sabi ng Lord sa John chapter 6, pakainin natin sila, baka mahimatay sila pag laglagbay sila pa uwi. So sabi ng mga alagad, saan natin kukuha ng papakain dyan? Grabe si Lord, ang iniisip niya, mahihimatay yung mga tao, tama?
Tapos itong mga alagad, ang iniisip, wala tayong papakain dyan. Sabi pero alam na ni Lord kung anong gagawin niya. Tapos meron nagbigay ng 5 tinapay at saka 2 isda. Tama? Tapos pinakain. Alam niyo, pag binasa niyo tuloy-tuloy, magugulat kayo, sa bandang huli, itong mga taong pinakain ng Diyos, iniwan si Jesus. Iniwan si Jesus. Alam niyo, doon ko na-realize si Jesus, nagpapakain kahit hindi ka naniniwala. Kasi, hindi siya nagpakain dahil para maniwala ka. Nagpakain siya dahil mahal ka niya. Hello? At yung naiwan, biso ang naiwan, 12. Isa doon, Judas pa. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kaya ang Diyos nagpapaulan sa mabuti at masama, pero ito isipin niyo, ayon ang Diyos ko, mapagmahal siya. So siya sabi ng Diyos sa akin, tumulong ka rin sa tao, hindi dahil magiging Christian siya o hindi, tumulong ka dahil mahal ko sila. Naintindihan niyo? Ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. And you know what? Marami tayong mga tinuturo ang mundo ngayon na akala mo totoo until you realize from the Word of God, ay hindi pala yun ang best para sa akin. So pakinggan po natin ang patotoo ng ating kapatid na si Eunice. Growing up in a disrupted household where my parents separated at a young age impacted my view of God's design and my identity as a young woman. Studying in an all-girls school further exacerbated the confusion I had with my gender, and in high school I entered into a 2-year relationship with the same gender. By college, drinking, partying, and smoking had become a norm. But it was also during this time I started asking what the purpose of my life was. A cousin then invited me to attend a Christian church near our place, where I would eventually start being discipled and even started serving as a small group leader in the youth ministry. I thought everything was going well until the same struggle and sin were exposed in my life. To make matters worse, Christian friends who I thought would walk with me through it left. This was for me the real turning point of my life, when I started to seek God wholeheartedly, because I was tired and I knew I needed His help to break free from immorality. It was also during this time I started watching CCF's Sunday worship services online, which eventually led me to worship on site. In CCF, I recommitted my life to Christ and joined D groups, the True Life Retreat, and the Glorious Hope program. As I grew in the faith, I was able to trace back the root cause of my struggles to unresolved childhood traumas, but also understood that I was accountable for the sins I committed and that I couldn't blame my parents' separation or others for it. I then started attending Wow Thursdays at the center, where I met my table facilitator and now D12 leader. By God's amazing grace, His love, the love of His church, and through the example of strong marriages I see in CCF, Jesus started to work in my heart and life. He started to restore my identity as a woman and help me live my life in a brand new way. Slowly but surely, He put to death the old appetites and brought in a new desire to grow in love towards Him and reach others for Christ so they too can learn about and experience the extraordinary love God has for them. By God's grace, God has given me the opportunity to serve in the Women to Women ministry and the privilege to reach out to people around me for the Lord. I have witnessed how God's love and His Word continue to transform lives. During the pandemic, we started a D group with 1 member. Now we have around 5 active members. 2 are leading their D groups. Through prayer, my mom and sister both encountered the Lord and joined D groups at CCF. I also praise God for a co-worker who embraced the gospel after 5 years of prayer. She's now part of a CCF Calamba D group. It's been more than a decade since Jesus set me free from my gender identity issues, and more than a decade since He first brought me to be part of CCF as my spiritual family. Over the years, Jesus has shown me a glimpse and a picture of the kind of life I can live with Him in it. And it's a promise He continues to help me step into as He comes to have first place in everything in my life. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. To Jesus our God be all the glory, honor, and praise. Praise God. Praise God.
Dito lang muna si Eunice. Tawagin natin si Ate Wilma, yung kanya pong discipler. Now, alam niyo po, meron akong naktuwa sa testimony ni Eunice kanina. Nabanggit niya po yung, di ba, may issue siya sa gender identity, di ba? Pero mapapansin niyo, sabi niya, na-realize ko na meron palang pinag-uugatan yon. Kaya nga for us, hindi natin hinuhusgahan yung mga tao, oh, ganyan siya, ganyan, ay, ano ba yan? Ba't andito yan? Walang ganon. We welcome them. Bakit? Kasi we're trying to help them to find out the real issue, the real problem. Di ba? Hindi lang yung panlabas na, may nangyayari sa loob. Kasi yung iba, okay, napagbigyan lang yung sarili nila, but still deep within, may kulang pa din. Kaya napaka-importante nung D-group, kaya dito si Ate Wilma. Kasi papapansin yun, tinulungan niya rin si Eunice na lalo pang magabayan siya sa kanyang paglago sa Panginoon. Kasi hindi madali naman yun eh. Kaya nga, praise God, we are part of one body. Kaya sabi ng Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ, which is to love one another. Diba? Kaya don't ever think na gagawin niyo mag-isa. Hindi, isang katawan tayo. And we encourage you to be part of a D-group. At kung yung D-group niyo, feeling niyo parang hindi naman kayo nag-grow, relax lang. Kasi kung pag-pray niyo siya palagi, at the same time, kung i-guide kayo ng Lord, wala namang problema. Ililipat kayo ng Diyos kung saan kayo maglalago, di ba? Yun naman ang importante, you follow Jesus. Okay? Kaya praise God sa testimony mo, Eunice, ganun din sa inyo, Ate Wilma. Pwede pa natin siya ipag-pray? Pwede tayong tumayo para naman hindi kayo magtuloy-tuloy ng tulog. Sige, praise God. Sige, pag-pray natin sila. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay ni Eunice. Thank you, Lord God, for your story in her life. Thank you, Lord God, for showing us through her life that nothing is impossible with you. Panginoon, thank you, Lord, sa marami rin pong nag-struggle with the same struggle that she had in the past. Dalangin po namin na matulungan din po namin na mahukay kung saan nanggagaling yung kanilang struggle na yoon. Hiningi po namin, O Diyos, na sa halip na sila po ay mahusgahan, makondena, sila po ay aming maakay at matulungang makilala kayo nang sa gayon makita nila ang totoo nilang pangangailangan. Lord, thank you, Lord God, kay Ate Wilma at sa mga taong tulad niya na handa rin po, Panginoon, na gumugol ng panahon, Panginoon, upang maalalayan, matulungan ang kanyang kapatid para sa kanyang patuloy na paglago sa kanyang relasyon sa inyo. Panginoon, salamat po sa kanilang mga buhay na nagiging inspirasyon maging sa amin ngayon. I pray, Father God, na hindi lang kami masiyahan at matuwa sa kwento, kundi makita rin namin ang aming mga sarili sa kanila. Nang sa gayon, Panginoon Diyos, ito rin po yung aming maranasan dahil kayo na totoong Diyos na kumilos sa kanila, kayo rin ang totoong Diyos na kikilos sa amin. Salamat po, sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, thank you. God bless. Alam nyo, napakabuti po ng Panginoon dahil sa kanilang buhay. Isipin nyo, naghintay pa po sila, mula pa sila kanilang umaga para lamang po kasama natin. Anyway, punta na tayo sa pangalawa. Choose God's word, then choose God's ways. Bakit po choose God's ways? Meron na nga sinabing word. Alam nyo, naandyan na yung word, pero ang tanong na lang, pipiliin ba natin yung paraan ng Diyos? Di ba? Yung paraan ng Diyos. Now listen to this. Meron pong mga daan na akala natin tama sa ating kaisipan. Tama sa isip ng tao. Pero sa kaduluduluhan, kamatayan pala. Kapahamakan pala. Alam mo ninyo, sa buhay ho natin, isang bagay na matutuwa tayo, no? Minsan kasi gusto natin gawin natin lahat ng gusto natin. Parang, yes, God gave me freedom. I can do anything I want. Hindi ho totoo yun. Alam nyo, meron tayong mga limitasyon. Unang-una, anong limitasyon natin? Ang ating buhay ay nasa angkop na environment. Ibuhay natin, nasa angkop na environment. Okay ba yan? Now, ano ibig sabihin? Parang ganito, meron pong isang analogy na sinulat po, kumakalat ito sa Facebook, na napakaganda. Sabi niya, nung nilikha ng Diyos ang isda, kinausap niya yung dagat. Let there be fish. Kinalala niya? Nung nilikha niya yung mga puno, kinausap niya yung lupa. Let there be trees. Di ba? Okay ba yan? Pero nung nilikha niya yung tao, ano napansin nyo? Kinausap niya ang kanyang sarili. Let us make man in our image. And He created them male and female in His image. Nakuha ninyo? Ngayon, ano napansin nyo?
Dahil doon, yung environment ng isda ay nakalimitado lamang sa dagat. Kapag gusto kong pumunta sa lupa at doon naman malaki, patay. Hindi siya tatagal. No, hindi siya tatagal. Siguro, paglipas lamang ng mga 1 oras, patay na yun eh. Di ba? Kasi hindi yun ang kanyang environment. Ganon din naman ang puno. Tanggalin mo sa lupa, talaga hindi rin siya mabubuhay. Now, ano napansin ninyo? Yung environment niya ay ayon sa kinausap ng Diyos nung siya inilikha. So, ang tubig ay mananatiling tubig kahit walang isda. Pero ang isda, mamamatay kung walang tubig. Diba? Ang puno, ang lupa, alisin mo ng puno, mananatiling lupa. Tama? Ngayon, yung puno na walang lupa, patay. Are you following? Ganon din tayo. Ang Diyos, walang tao. Diyos pa rin siya. Pero ang tao, walang Diyos. Patay. Nakuha? Kasi yun ang ating limitasyon. Kaya we need to understand na yung paraan ng Diyos ay hindi para sa ating ikasasama. Yun ay para sa ating ikabubuti. Kaya lang sa kaiklian ng ating kaunawaan, akala natin mas magaling tayo sa Diyos. Kasi hindi naman natin nakikita ang lahat ng bagay eh. Halimbawa, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon Diyos. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, ito ang sabi ng Panginoon, itong paraan ng Diyos. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Kung gusto natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, what is best, yung plano ng Diyos na magganap para sa atin, ano sabi ng Lord? Lahat ng gagawin mo, lahat ng mga hahangarin mo, lahat yon dapat nakaangkla kay Jesus. Naunawaan niyo po, dapat nakaangkla kay Jesus. Gusto mo mag-asawa? Bakit gusto mo mag-asawa? How would you know na yun ang will ng Diyos? Obviously, pinili mo kanyang salita. Ngayon tatanungin yung sarili mo, okay, bakit nga ba gusto kong mag-asawa? Lord, bakit nga ba? Ito po ba ay para sa pangalan mo o para sa sarili kong kagustuhan lamang? Nakuha ninyo? Parang malungkot kayo. Okay, now, kung kayo naman po, ibig sabihin, lahat ng desisyon, aalis ba ako sa kumpanya na to o magpapatuloy ako? Tanong, bakit? Bakit ka nandiyan sa kumpanyang yan in the first place? Diba? Is it for you o for the Lord? Kaya nga sabi ng Bible, you cannot serve God and mammon at the same time. Kasi maraming tao, kapag nagdidesisyon, either pera o Diyos. Hello? Nga, magkano akin dyan? Yan, gagawin, di ba? Kaya, pinsan mag-apply ng trabaho, ano unang tinatanong? Pagkatapos ng interview, magkano po ang sweldo? Bakit mo tinatanong ang sweldo? Trabaho ang inanap mo. Joke lang. Kasi bakit? Tingnan nyo. Kahit, may iba, noon, panahon ng mga kasagsagan ng mga nurses, mag-nursing ka para doon may pera. Pupunta ka sa Amerika. Mga ganyan, di ba? Kahit na yung tao, wala namang kagustuhang mag-alaga ng pasyente. Walang pasensya. Di ba? Kaya alam ko yung, kasi nung na-hospitalize ako, alam ko yung nurse na talagang alam mong gusto nilang maglingkod sa tao eh. Pero sabi niya, Sir, ito pong antibiotic na, ito pong antibiotic to, malapot po ito, sir ha? Kaya gagawin ko, sir, dadahan-dahanin ko ha? Para tsatsagain ko po. Di sinasaksak, dahan-dahan. Ang tsaga niya, ang tagal. Di ba? Pero isa, alam ko na wala siyang kagana-gana sa buhay eh. Sir, malapot ito ha? Kaya tiisin nyo. Paka! Thank you, sir. Tapos na po. Alis na. Kasi nag-nurse siya para kumita, hindi para ito ang ambag ko sa buhay ng ibang tao. Di ba? Mayroong mga nag-abugasya. Hindi naman dahil sa kagustuhan nila ng hustisya. Ang gusto nila ay pera. Di ba? Iba nagdoktor, hindi para maglingkod sa mga may karamdaman, kundi para hututan ang mga may karamdaman. Naalala ko, may lumapit nga eh. Kailangan ko pa talaga maoperahan, sabi doon sa sekretarya. Sabi niya, kailangan ko ba talaga maoperahan? Aba, hindi ko alam. Si Doc lang ang nakakaalam yan. Siya lang nakakaalam ng kanyang pangangailangan. Di ba? Ang lungkot ng ganoon. Di ba? Parang, hindi dapat, nandito tayo kasi dito yung, ginagawa ko to dahil ito yung ambag ko sa buhay ng ibang tao bilang representative ni Jesus Christ. Kaya nga, in everything you do it all in the name of the Lord.
Kaya maging sa ating pag-aaral, pag nag-aaral tayo mga estudyante, huwag kang mag-aaral para sa grade, para sa para maging sikat. Maganda yung bagay na yon, pero hindi yun ang dahilan kasi mapofrustrate ka eh. Minsan ikaw yung aral ng aral, mas mataas yung kopya ng kopya. Hindi ba nakaka-frustrate yun? Pero kung ang alam mo nandun ka para matuto, masaya ka dahil ginagawa mo yung para sa Panginoong Diyos. Kaya kahit hindi kang top, ang saya-saya mo pa rin kasi natuto ka. At ginawa mo yun para sa iyong Panginoong Diyos. Nasusundan po natin. Ganon din sa bahay. Nauutusan tayo minsan maglinis o kaya maghugas ng plato. Dapat, hindi dahil maghuhugas ka ng plato dahil inutusan ka, parang hindi, gawin mo yan para sa Panginoong Diyos. Parang, Lord, ginagawa ko to para sa iyo. Kaya habang naghugas ka ng plato, I love you, Lord. Diba? I love you, Lord ka pa, di ba? Tapos, your goodness will never done. Parang, wow! Goodness ng Diyos na nakakapaghugas ka ng plato. Isipin mo kung wala kang kamay. Paano ka maghugas ng plato? Dila? Naku, dumilalo yan. Naintindihan ninyo? Doon pa lang, it's just a joy that I can serve somebody else. Kaya choose God's ways. Ano sinasabi ng Lord? Do everything for the Lord. Hindi para sa pansariling convenience, hindi para sa sariling, parang kapakanan lamang, kundi para sa Panginoon Diyos. Ang ganda nito, the more you do it, you can never outgive God. Are you following? Now, tuloy tayo ngayon. If you are to do it to the Lord, una, mga asawang babae, gagayahin si Pastor Peter, tayo kayo. Asawang babae. Ayaw? Takot Hindi, wag kayo mahiya. Halata ng mga asawa na kayo Kaya tayo na kayo. Asawang babae. Now, ano sabi? Tingnan niyo ang unang paraan. Wives, be subject to your husband as is fitting in the Lord. Remember, do everything in the Lord. So sabi niya, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa na yung angkop para sa Panginoong Diyos. Angkop sa Panginoong Diyos. Nasusundan po. Ulit sabi mo, pasakop na angkop kay Jesus. Ayan, sabihin mo yung sa kasama mong kakabaro mo. Huwag sa akin. Sabihin mo dyan, sa mga kamalapit sa'yo, pasakop na angkop kay Jesus. Okay? Now, pansin nyo, kaya nga in the name of the Lord Paano ba yon? Sweetheart, paggawa mo naman ng kape. Ano ba naman? Kape lang Ikaw na, dami kong ginagawa Ikaw na magtimpla yan, tanda-tanda mo na Ako pa Hindi mo ba nakikita ang dami kong ginagawa? Ano ba? Yan ba yung angkop kay Jesus? Si Jesus yung nanghingi ng kape. Di ba nakakaya? Tama ba? O ngayon mga nagbabalak mag-asawa, kaya mo? Naintindihan nyo? Lahat yun para sa Panginoon Diyos. Di ba? Hindi mo nakita, nagpa-plancha ako. No. Pwede naman sabihin yan siguro, Lord, nagpa-plancha pa po ako Okay lang po ba? Iba na lang utusan nyo? Mag-aasawa siyang iba? Mag-isipan nyo? Pwede? Hindi. Ayaw niyo yan. Naku, again, hindi mo ginagawa yon dahil mabait ang asawa mo. Ginagawa mo yon dahil kay Jesus. Are you following? Now, paano kung mali-mali yung asawa ko? Paano kung hindi siya sumusunod sa Diyos? In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. Wow! Kahit hindi nagtitiwala sa Diyos, kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Nagpe-pray ka sa Diyos, kakausapin asawa, nagtitiwala ka sa Diyos, dahil ang Diyos ang kikilos above your husband. If you are not trusting Jesus, and you are not praying to Jesus for your husband, for sure, it would be very impossible for you to submit with delight. Tandaan nyo, nung panahon nila, yung mga babae considered property. Kaya wala silang choice but to follow. Pero, ang sinasabi ni Paul, pag sinabi mong submit, nagsasubmit ka na may kasiyahan because you're doing it as unto the Lord. Okay ba yan? Sabi mo sa katabi mo, happy na ako na mag-submit. Parang lalong lumungkot si ate. Ano ba yan? Kakainis naman tong buhay na ito.
Okay, para lalo masigahan kayo sa inyong pagkakatayo, pakinggan natin si Ma'am Diona, ha? Kasi, ipapakita ko sa inyo yung kanyang sinabi kanina umaga. Okay, ladies, let's read this with enthusiasm. In the same way, you wives be submissive to your own husband, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. That's hard, ladies, without a word, diba? Okay. So I have to say that I've not always been perfect in submission. You know, we women, if you can relate to what I'm saying, don't we think faster than men? Yes, we do, right? There's a problem, we think we already have a solution, and the man is still pondering the problem. So we start running ahead. And because of that, we think better. But actually, God has made our husbands to be our leader. And ladies, we should be his first enthusiastic follower. And when we do that, we model that to our children. But there was a time when I had styes in my eyes. You know what styes are? They're like bumps, and they would hurt, they'd get itchy, and I had some operations. And when Peter saw me, he said, honey, the solution is very simple. All you have to do is wash your eyes out with soap and water every night, and you'll be okay. And I thought, that is a crazy Asian idea, and I didn't listen. And so I still struggle with styes. So finally I went to a doctor, and I had my eyes scraped, my eyelids, and they brought it to the lab, and I was so excited to hear his solution. So I went to the doctor and I said, so doctor, what's going on? He says, well, Diana, you have something in your eyes that you don't have immunity to, and that's why it's breaking out. So you can take these drops, and he gave me the name of the drops. He said, but the solution is really very simple. All you do is close your eyes at night and wash it out with soap and water, and you'll be fine. I was appalled. I thought, oh no, how can I tell my husband? He's right. But ladies, you know, God uses submission. It's his design, and it's perfect because God is perfect. And when we are submitted to God, we have the blessings of God. I'll tell you another story. We submit first to God, right? And then we submit to our husbands. Ask unto the Lord. Even if you're angry at your husband, you don't feel like submitting, he's not appreciative. Remember, Jesus, I'm doing this for you. You deal with him. Okay, so I have a friend. We just came from Brazil, and she's an amazing, awesome woman of God. She's a pastor's wife, and they had an amazing ministry in a smaller city in Brazil. They had about 40,000 in their church, which is a big congregation. But one day, her husband came to her and said, honey, God has spoken to me, and he's told me to leave the church here and move to Sao Paulo and start a church there. She was appalled because she told her husband, but honey, you know, it's so nice here to raise our children. We have this church. And she was resisting. And the husband looked at her and said, remember my mother? She came from the U.S. as a missionary. She was very rich. One day, my father told her, honey, God's telling me to leave the U.S. and go to Brazil to be a missionary. What if my mother had not followed my father's plan and God's plan? What would have happened to the mission and the vision for Brazil, where there's so many churches now? And she thought, oh yeah. So I will teach you something. When you submission is interesting. Sub means to come under voluntarily the leadership of your husband in obedience to God. But then you can accomplish God's mission for your life. Submission. So you know what she did? She said, okay, Lord, I'm scared, but I will trust you. I will follow my husband. I will submit to him, and I'm going to do it with a happy heart. And so she decided. They moved to Sao Paulo. You know what? By her model of following her husband and embracing the vision, 300 people followed them also to Sao Paulo to start a church that we were in. It's amazing. Thousands of people worshiping the Lord because she submitted to the decision of her husband as her leader. So when we submit, come under the authority, we will see God's mission accomplished in our life. God bless you. Praise God. O, di ba? Praise the Lord. Now, baka ma-misinterpret nyo, wala hong absolute authority ha. Si Jesus lang. But ang point natin is when our husband tells us to do something evil, obviously alam natin yon. But ito po yung we're following the Lord together. Are you following?
Kaya po kung hindi man siya sumusunod sa Diyos, ano sabi ng Lord? You can win him through your behavior. Hindi mo napapanalunan yun ng, ano ka ba? Hindi ka nagba-Bible, kaya ang hirap sa'yo eh. Hindi. Ito na yung kape mo, sweetheart. Makikita lang yung katotohanan sa buhay na, yung si Jesus sa inyo. Okay po? Sige po, pwede tayo maupo. Praise the Lord. Yung iba sa inyo nagtanong, bakit hindi si misis niya? Siyempre, tinatago ko ang kagandahan ng asawa ko. Baka mamaya sa ibang panahon. Alright? Now, let's continue. So, tinan po. Ay, siya na nga yun. Kaya sabi ng Bible, hindi naman po yan parang ikaw lang lagi. Kaya be subject to one another. Look at the words, in the fear of Christ. Now, tayo naman po, ito yung sumunod. Okay, guys, mga lalaki, mga asawang lalaki, pwede ba kayong tumayo? Ito naman ang instruction. Ito yung paraan naman ng Diyos para sa inyo. Wow, praise God, praise God. Good, yan. Yan ang ating mga bayani ng ating pamilya. Ang sabi niya, husbands, look at the words. Kaya naman hindi magiging mahirap magsabit yung asawa kung maliwanag, husbands, love your wives and do not be embittered against them. No? Alam niyo po, sa Ephesians naman, ito naman nasabi. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Alam niyo, pag una-una, yung pag-ibig na to, hindi ito yung pag-ibig ng damdamin. Kasi yung damdamin, nawawala yan eh. Minsan nandyan, minsan wala. Hindi yan yon. Kaya sa Greek, yung damdamin, hindi yun ang ginamit na salita ng pag-ibig. Ang ginamit doon is unconditional love. Hindi issue yung nararamdaman. Ang issue, you are willing to give yourself for the wife, just as Christ loved the church. Di ba gagawin mo para kay Kristo, tama? Kaya you must be willing na ibigay yung sarili mo. At itong ganda sa pag-ibig, laging pabigay. Hindi yung ano tatanggapin ko. Kasi minsan, kung nagang bahal mo ko, dapat gawin mo to. Hindi. Dahil mahal kita, ito gagawin ko sa'yo. Kaya ang totoong pagmamahal, mga kalalakihan, itong paraan ng Diyos, give. Binigay ko na nga lahat ng sweldo ko eh. Wala nang binigay sa akin, allowance eh. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Mamaya, papaliwanag ko yan. Pero balik mo na dito. Ang inisip mo, anong kakabuti ng iyong asawa? Now, ito po. Hindi ka ba lugi kung lagi ka lang bigay ng bigay? Kaya iba, naasar. Binigay ang kaliwat kanan. Hindi yun ang isasabi ng Diyos. Hindi ka lugi. Alam niyo bakit? Alam niyo ba sa pag-aaral sa Germany, yung mga lalaking humahalik sa asawa tuwing umaga, mas mahaba ang buhay kaysa sa mga hindi humahalik. Mga babae, kung hindi ka hinahalikan, huwag ka mag-alala, mamamatay agad yan. At hindi lang yun. Bihira sila magkasakit ng 50% at bihira sila maaksidente sa sakyan ng 50%. At kumikita sila ng 20 hanggang 30% mas marami kaysa sa mga hindi humahalik sa asawa. Di ba? Kaya hindi ka lugi. Kasi bakit? You will love for the Lord. Now, bakit embittered? Kasi galong to. Tayo mga lalaki, tawag sa may mga nakakalalaki ka na. Tama? Ngayon, minsan, ayaw na lang natin ng gulo, kaya hindi na tayo nagsasalita. Eto mga babae naman to, salta ng salita. Ewan ko ba? Yung parang lahat na lang napupuna. No? Ultimo, buti sana ko yung kagandahang ginagawa, kadalasan yung kapangitan. Yung laging yun ang nakikita, walang nakikita tama. Pati pag-flash, pati pag-inom ng kape, pati lahat nakikita. Pasensya na kayo mga babae, pagkakataon namin to. Pero sa tulog, minsan, tayo naman, hindi na lang tayo umiimik, pero sakit na tayo sa loob. We are harboring bitterness towards them. At naghihintay tayo ng pagkakataong sumabog ito, at pag sumabog na, sisisihin natin sila sa ating mga desisyon, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, do not give Satan an opportunity. Bakit? Kasi we're embittered, we are giving Satan a right of way to take advantage of us. Kaya God is protecting us. Kaya mga kalalakihan, learn to love your wives. Ang issue ganito, kapag hindi mo gusto yung ginagawa nila, hindi masamang sabihin, hindi pagalit, kundi, sweetheart, alalayan mo naman ang iyong pagsasalita. Kasi nasasaktan na ako eh. Hindi mo masama yun. Di ba? Nasasaktan na ako eh. Sweetheart, mag-usap kayo mabuti. Sweetheart, mapapatay na kita eh. Tulungan mo naman ako. Di ba? Hindi naman masamang maging totoo ka, pero wag kang magtanim ng sama ng loob. You settle the issue. Again, not for ourselves, but for the Lord. Okay po?
God bless you po. Pwede na tayong maupo. Ngayon, tumungo naman tayo sa ating mga anak. Mga anak, pwede po ba kayong tumayo? Lahat ng anak, hindi mag-asawa, yung anak lang, anak. Okay. Siguro naman lahat tayo, anak tayo, no? Mali. Yan, lahat ng anak, pagkakataon nyo na ito. Anong sabi ng Bible? Praise God. Sa mga wala pang asawa, lahat yan. Kayo, hindi ba kayo anak? Ito nasa kalawang kalye na, upo na to. Aba, wag kayong tatamad-tamad dito, Loko akong pastor, loko. Mahal ko kayo kasi gusto ko maintindihan ninyo para lahat tayo, di ba? Unang-una, tingnan niyo sabi ng Bible. Ano sabi? Pakibasa sabay-sabay mga bata. Children, be obedient to your parents in all things. Para ano? God is pleased. For this is well-pleasing to the Lord. Napansin niyo po ba yan? Again, we are to do everything for the Lord. Tama? Eh sabi niya, it is well-pleasing to the Lord. Now, alam niyo po ba sa Ephesians, mas pinalawak pa ni Paul yan. Sabi ni Paul, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor. Kasi may di ka namang sumunod, pero hindi ka gumagalang eh. Tama? Pwede mas pakihugasan mo to. Ako din naman, nakakainis ako na naman eh. Nang lagi na lang ako. Wala namang iba dyan! Bog, puro dabog eh, no? Hindi honoring yun. Sabi ng Lord, honor eh. Kahit saka to, kahit tumanda ka na, you're still to honor your parents. Yung iba nagpakasal dahil sa asar sa magulang eh. Hindi sabi ng Lord, hindi honor them. Honor even to the point na minsan kayo pang magsusuporta sa kanila eh. Tama? Kaya sabi ganoon, look at the words, which is the first commandment with a promise. With a promise. Anong promise? So that it may be well with you and that you may live long on the earth. Yung magiging maayos ang buhay mo dahil naging masunurin ka sa iyong mga magulang. Now, hindi ko sinasabi na laging tama yung magulang. Sa totoo lang, ang gugulang yan, kaya tinawag na magulang. Pero sa abot ng kalang makakaya, ang gusto talaga nila lagi ay ikabubuti natin. Diba? Yun talaga hanggang nila. Kaya naman may warning din ang Diyos sa kanila mamaya. Huwag kayong magalala, babawi kayo ulit. Pero this time, God is telling us all, children, be obedient and be respectful. Panoorin natin ito sandali ito. Paano naman pinakita ng anak ni Pastor Peter yung obedience niya sa kanyang parents. Ito, America context na to. An environment where we could share and talk about anything. Before Jeff and I got together, I was dating another guy, and I had always committed to only marry someone that my dad and my mom approved of. So I called my dad and I said, hey, there's this guy I want you to meet. And so my parents, because they cared and loved me very much, they flew to the States and they met this other guy, and it wasn't long before they said, Candy, I don't think he's God's best for you. And because we had that open communication already and established that in my younger years, I really believed them and I trusted them, and I was able to receive them telling me to pretty much break it up. And even though it was difficult, I listened. And by God's grace, I met Mr. Wonderful, and I couldn't be happier in our marriage. And I just know that it's because of the open communication and also God's protection that He led me to Jeff. And we have 4 wonderful kids. Praise God. No, grabe, no? Ang pinakamahirap na kalaban, yung emotion, ha? Naalala niyo yung kanta ni Madonna? Papa, don't preach, I'm in love. Naalala niyo? Papa, don't preach. Naalala niyo yun? Nako, dun, emotion yun eh. Pero just imagine this, no, may boyfriend siya, sabi niya, Dad, okay ba to? Sabi niya, siyempre may damdamin yun eh. Sabi ng Daddy, nakita niya, it's not good for you. It's not God's best for you. Kaya, willing siyang i-break yun. Amazing. Pero hindi ko sinasabi, no? Kasi nyari, sinabi ng tatay mo, ito, mayaman to, pakasalan mo to. Hindi yun ang ibig sabihin. You still have God where to pray para i-guide ka pa rin at i-guide yung parents natin sa pangunguna sa atin. Nakukuha niyo po. Pero wag tayong maging rebellious at wag tayong maging disobedient, kundi laging maging honoring sa ating mga parents. Yun ang sinasabi ng Lord. And look at this, ang promise ng Lord, hindi lang long life eh. Ang idea ng long life, yung buhay na worthy of long life. Ibig sabihin, yung quality. Kasi mahaba nga, pero ang pangit naman ng buhay, di ba? Pero ito, yung tama lang. Ibig sabihin, yung quality niya maganda na gusto mo mahaba yung buhay. Are you following?
So mga kapatid, hangad ng Diyos na maging maayos tayo. Kaya hangad ng Diyos yung best para sa atin. So follow His ways and His instruction by obeying and respecting our parents. Sige po, pwede na tayo God bless you po. Now, ito na, ako, pasensya na kayo. Talagang amazing, no? Kasi ang pananampalataya sa Panginoon Diyos, kung hindi naapektuhan yung buhay natin, yung pamilya natin, yung relationship natin, hindi totoo yan. Kasi nga, yung peace na yon, yung word na yon, nagiging totoo yan sa ating relationship sa ibang tao. Now, tingnan nyo, tas meron pong warning pa rin sa mga ano naman, sa mga tatay. Sorry, medyo lumalagpas. Okay. Sabi naman dito, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Ano ibig sabihin na exasperate? Yung wag mo silang ilagay sa punto na susuko sila. Now sa Ephesians, sabi niya, do not provoke. Wag mo silang itulak. Sabi niya, your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Alam niyo kung bakit kanina pinatatayo ko yung bawat isa, kaya ginaya ko yung Pastor Peter. Kasi importante yun. Minsan minimemorize natin yung verses para sa iba, hindi yung para sa atin. Halimbawa, mga babae, ang memorize sila, hoy, husband, love your wife. Di ba? Tapos yung wife naman, ay yung lalaki naman, I submit to your husband. Ganun na. Dapat hindi, memorize natin para sa atin. Yung magulang, sabi, children, obey your parents. Father, do not expire. Walang ganun. Yung responsibility natin, doon tayo, sabi niya, kasi for the Lord. Kasi sabi niya, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Nagbigay ng suggestion si Pastor Peter, medyo minodify ko ng konti. Sabi niya lang dito, paano ba natin na-exasperate? Hypocrisy. Anong ibig sabihin ng hypocrisy? We say something, we teach them the right thing, but we are still doing the wrong thing. Naunawaan niyo po. Kaya parang wala tayong proper modeling. Minsan unreasonable tayo. Totoo naman yun eh. Minsan, yung mga tatay, nagagalit na lang tayo bigla na hindi natin iniintindi saan nanggagaling yung ating mga anak. Hindi natin sila pinakikinggan. Kaya tuloy isip nila, kaya naiinis sila sa loob. Parang nawawalan sila ng gana, napoprovoke silang magalit deep within. Minsan over-controlling tayo. Lahat na lang gusto natin. Dito lang yan. Wala silang layang mag-isip on their own. As iba naman, madalas hindi tayo nakikinig. Di ba? At yung palagi tayong naninigaw, lagi tayong galit. Tapos lagi pa tayong critical, lagi pa tayong parang ang hirap ma-please. Yung bang naka 99 ka na, galit pa. Bakit hindi 100, ha? Ganon. Parang asar pa. Minsan napoprovoke, pero ngayon, mga anak, no? Kahit ganon gawin ng parents natin, ang mahalaga, sumunod pa rin tayo kay Jesus. Huwag natin gawing excuse yung kanilang kakulangan para hindi tayo sumunod kay Jesus. Are you following? O, balik tayo dito. Sabi niya, then, overcorrection, no appreciation, lagi na lang tapos comparing, but no training. Kasi may kanya-kanya tayong galing eh. Hindi pa pwedeng, kayain mo yung kuya mo. Hindi, iba-iba ang galing natin. Minsan si kuya magaling sa isang bagay, ikaw naman ay magaling sa ibang bagay, i-train natin silang parehas kung saan sila magaling. Nakuha niyo po? Andiyan pa tayo? Okay, so good. So lahat ng yan, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Now, dito na tayo. Pasensya na kayo ha. Medyo mahaba-habang talakayin pero importante. Sabi ng Panginoon, lahat naman tayo. Sino dito man nagtatrabaho? Tatrabaho. Ayan. Sino man dito man nagpapatrabaho? Kunti lang man nagpapatrabaho, no? Kawawa naman. Na anyway, ganito. Papansinin nyo, itong slaves, wala tayong slaves sa panahon natin ngayon. Wala tayong slaves. Yung slaves, during that time, reality yon. Now, the Bible was giving us instruction regarding slaves, not because the Bible or God is supporting slavery. Hindi totoo yan. What He was trying to do in a broken world, the cruelest thing that we can do to our fellow human is to enslave them. Naintindihan natin? Sa worst scenario na yan, ang Diyos willing to teach us and tell us what to do. Nang sa ganon, hindi ka kailangang manatiling slave even in your position of being slave. Pwede ba yun? Hindi ka slave kahit ang position mo slave. Pwede. Ito yung instruction niya. Tingnan nyo. Ang slave, pag inutusan, wala siyang choice, wala siyang karapatan. Gagawin yan. Ito lang ang buhay ko. Wala akong karapatan. So sakit na sakit ang loob mo. Kasi you are living like a slave.
Pero sabi niya, in all things, obey those who are your masters on earth. Not with external service. Hindi dahil may nakatingin. Sabi niya, as those merely pleasing men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Again, in the name of the Lord. Whatever you do, do it in the name of the Lord. So, hindi, malaya na ako. Hindi na ako dahil sa boss. Gagawin ko to, nandyan siya o wala, kasi mahal ko si Jesus. I fear God, meaning I revere Him. I honor Him. Kaya gagawin ko to. Kaya malaya na ako. Hindi ko na kailangan pag may bantay, ang sipag-sipag ko. Pag wala, ewan ko sa'yo. Parang maraming ganyan eh. Hindi ka malaya nun. Eto, malaya ka na because you can still do your work with joy in your heart because you know you're doing it for God, not for men. Now, tuloy pa tayo. Kaya sabi niya, whatever you do, do your work heartily, talagang with love, as for the Lord rather than for men. And look at this. Sabi niya, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, it is the Lord Christ whom you serve. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos yung trabaho mo at siya yung magre-reward sa'yo in due time. Ang sarap, di ba? At ito pa, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. At walang pagpa-favoritism ang Diyos. Kaya yung ginawa natin, God knows whether we're doing it for Him or for ourselves. Naintindihan? Sobrang laya natin pag nagtatrabaho na tayo for Jesus. Now, sinasabi niya ganito, pero hindi yan para lamang sa mga, ganun din yung mga masters. They need to grant to your slave justice and fairness. Bakit justice and fairness? Alam niyo, noong mga panahon na yun, parang anong justice and fairness? Pag-aari ko yan, I can kill that, I can kill my slave at any time. Pero anong justice for fairness? Biruin nyo, kahit para sa mga nakikinig ng mga masters during that time, anong to sinasabi ni Paul? Wala kaming ganyan. Basta alam namin, it is but proper kung anong gusto namin. Ang sinasabi ni Paul ganito, because you're a Christian, you have a duty now to the people under you. Meron ka ng duty. Hindi na lang ikaw parang amo na may-ari ka ng lahat ng bagay. Sabi niya, knowing that you too have a master in heaven. Ibig sabihin, mananagot ka rin kay Lord. Okay tayo dyan? So, ano sinasabi ng Lord? Kung itong mga slave na walang karapatan, yun ang inutos, di lalo na tayo mga employer at employee. Kasi tayo malaya, hindi naman tayo mga slaves. Di ba? Hindi parang, bakit? Kung ayaw ko dito, yung employee ka, kung ayaw mo dyan, pwede ka naman umalis eh. Hindi ka naman alipin na hindi ka pwedeng umalis dahil pag-aari kita. Walang ganon. Nakuha niyo? Di lalo nang dapat nating gawin ang pagtatrabaho para kay Jesus kasi hindi naman tayo alipin. Are you following? Okay tayo? Bakit lahat tinuturo ng Diyos ito? Ito ang paraan ng Diyos para maintindihan natin paano mabuhay sa realidad ng mundong ito. And telling you, ang sarap magtrabaho na hindi dahil pinanonood tayo, kundi dahil may Diyos tayong tunay na naggagantimpala. Gusto kong kwentuhan kayo. Meron isang mama, nagbabako. Ang sipag niya. Kasi ni mama doon, nakita niya, ang galing naman ito, nagtatrabaho na to. Pinanonood niya, grabe, kakatawa. Ganun siya. Tapos, after na maghapon pinanood eh. Sabi, lumapit siya, you know what? I really appreciate the way you work. Ang sipag mo. Sabi niya, hindi ikaw yung supervisor? Hindi, nanonood lang ako. Asawa ng loob niya. Kasi akala niya supervisor. Kaya pala ang sipag. Di ba ang lungkot? After nun, kakainis. Pero kung ginawa mo yun dahil kay Jesus, parang nakakatakot. Baka malaglag ako. Para kay Jesus, biglang, wow, wala akong pakialam may nanonood. Wala. I am free to give my best for Him. Amen? That's God's ways. And finally, choose God's weapon. Ano sinasabi niya? Devote yourself to prayer, keeping alert with an attitude of thanksgiving, praying at the same time for us, as well that God will open up to us a door for the word, so that we may speak forth the mystery of Christ, for which I have also been imprisoned. Now, alam niyo bakit? Devote yourself to prayer. Be faithful in praying. Always pray. Yun ang sinasabi niyan eh. Kaya binag-uutos siya na gawin mo to lagi. Bakit?
Kasi ang dami nating worry sa buhay. Ang dami nating temptation sa buhay. Keep on praying. Be alert. In fact, prayer, according to Billy Graham, is the Christian's greatest weapon na hindi natin ginagawa. Nahihirapan tayo mag-submit, pray. Nahihirapan tayong magmahal, pray. Nahihirapan tayong gumalang sa magulang, pray. Nahihirapan tayong i-train ng ating mga anak, pray. Our God is so powerful and He gave us that access para makita natin, God is still in control. Now, alam niyo po ba, ngayon, ang dami sa ating natatakot. May banta ng digmaan. Pag-pray natin yung mga leaders natin, turuan sila paano harapin yung problema natin sa karagatan. Sa halip na nagwo-worry tayo, paano na? Yung iba, nag-aalisan na, lumilipat na ano. Mag-intay ka, mag-pray ka ng mabuti at ituturo ng Diyos anong ating mga hakbanging gagawin. Kasi ang prayer, hindi lang pagsabi sa Diyos. Tingnan niyo, balikan natin yung sinabi ni Sabi sabi kaya nga, pray at the same time for us as well. Bakit? That God will open up to us a door for the word. Biruin mo, nakakulong ka na. Dapat ang pray mo, Lord, pag-pray mo naman, makawala na ako. Hindi yun ang sinabi niya. Pag-pray mo, na buksan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos para makapag-share kami ng gospel, para masabi namin yung mystery of Christ, for which I have also been imprisoned. Dahil dito, nakulong ako, kaya naman bigyan pa ako ng pagkakataon, makapag-share pa rin ako. Kumbaga, kahit nakakulong ako physically, hindi nakakulong ang mensahe ni Jesus. Naunawaan po. Ang problema natin sa prayer, lagi yung sarili natin. Lord, iligtas mo kami sa digmaan. Lord, kasi paano na ang buhay namin? Paano yung mga anak namin? Di, unang-una, Lord, tulungan mo kami sa pagkakataong ito, matulungan namin mga kababayan namin nag-aalala, na makita nila na kayo ang Diyos namin, kayo rin ang aming kaligtasan, kayo rin ang aming kapayapaan. Okay ba tayo? Diba? Kontrolado ng Diyos. Bakit? Kanino ba yung dagat na yan? Hindi sa China yan, hindi sa Pilipinas, kay God yan. Diba? Wala namang pag-aari ang sino man sa atin. Kaya, sa Lord natin dalin. Kaya nga sabi niya, the greatest tragedy of life, hindi yung unanswered prayer. Yung unoffered prayer, hindi natin pinag-pray. Kaya nga sabi ng Bible, tingnan nyo, huwag ka nang mag-alala sa lahat. Pag-pray mo, sabihin mo sa Diyos na may pasasalamat. Sabihin mo sa Diyos yung request niya. And sabi nga, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Now, ito pong amazing part. Tingnan niyo pong sabi ng Lord. Tingnan niyo maputuon yung isip natin at babantayan yung ating isip kay Kristo. Kaya ito ang prayer. Sabi ni Oswald Chamber, if God sees that my spiritual life will be furthered by giving the things for which I asked, then He will give them. But that is not the end of prayer. The end of prayer is that I come to know God Himself. Lord, yung lalo kitang makilala tuwing ako'y nananalangin. Naunawaan niyo po? At sana'y wag natin yun mamiss. And I will end. Kaya sabi ng Lord, pag nag-pray ka na, ito naman ang gagawin natin. Kaya conduct yourself with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. Let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Pray tayo ng pray minsan, Lord, tulungan yung mga kababayan namin, makilala kayo. Pero hindi natin inaalam kung paano sasabihin sa kanila, hindi natin alam paano sila malalapitan, makakausap. Bakit? Minsan akala natin isang paraan lang. Si Jesus, iba-ibang paraan. Minsan, bakit ganyan ang kasuotan mo? Alam mo bang ayaw ni God yan? Teka muna, mag-pray ka naman. Uy, bakit kaya ganyan kasuotan niya? Lord, paano ko siya matutulungan? Nang sa gayon, siya po ay makakilala sa inyo. At makita niya ang pagmamahal mo. Are you still there? Di ba? Asawa mo, lasing ng lasing. Naku, ihiwalayan ko na talaga to. Hindi. Nag-pray ka? Lord, paano ko po siya kakausapin? Laging lasing. Tulungan niyo naman po ako. Give me the right words to say. Di ba? The timing to talk to Him. Nakuha ninyo? Hindi yun, hihiwalay, kita lasing, gero ka. Walang ganun. Relax ka lang. You pray. You ask God. Di ba? Ayoko na itong boss ko. Tikas ka sa ulo. Lagi na lang. Mali-mali. Magre-resign na ako. Tapos pag-resign no, wala ka ng trabaho. Paano na ako? Pray. Dapat nag-pray ka bago ka nag-resign. Diba? Nag-usap muna kayo ng Diyos. Nakuha ninyo, tuturuan ka ng Lord how to handle. Then I will end with this. Ito na talaga. Promise.
Sorry Ito po. Si Jacob de Sasser at saka si Mitsuo Fuchida. Si Mitsuo Fuchida, siya po yung namuno ng sundalo na lumusob po sa Pearl Harbor. Sa galit ni de Sasser, kinuha niya yung kanyang B-25 bomber, pumunta sa Nagoya para raidin yung Japan. Talagang pinunta niya, nung mailaglag niya na yung kanyang bomba, etong problema. Hindi niya makita yung pabalik. Sa Nagoya yun hindi niya makita yung pabalik. Sa sobrang matinding fog. Naubusan siya ng gasolina, nahuli siya at naging siyang prisoner of war. Tinorture siya, ginulpe, kinawawa, nagkasakit, kung ano-ano nangyari sa kanya. Halos hindi na siya makasurvive. Until one day, mga Mayo 1944, binigyan siya ng Bible. 3 linggo, gamitin mo yan. Binigyan sa kanya. Binasa niya yung Bible. He chose to read the Word of God. And he chose to read the Word of God. Basa, until he reached Romans 10:9. And he accepted Jesus Christ as his own Lord and Savior. Dahil dito, lalo niya pang binasa ulit. Binasa niya ng binasa. Na bumalik siya at nabasa niya ang Matthew 5:44, to love their enemies. Sabi niya, grabe. Ang ginawa niya, nagbago siya ng ugali. Minahal niya yung mga nagbabantay sa kanya, naging mabuti siya sa kanila. Nagtaka yung mga tao na ibang tao na to. At itong tao na to, dahil doon, naging mabait sila sa kanya. Kasi pinagpe-pray niya sila, tapos naging mabait siya. Tapos binibigyan siya ng extra food. Extra food. Di siya naging mabait Hanggang sa siya po ay napalaya na. Bumalik siya sa Japan, mismo doon sa kanyang binombang lugar, sa Nagoya. Sinulat niya sa tala yung kanyang buhay at testimonya, kinalat niya, naging missionary siya doon, nagtayo siya ng church. Etong naman si Mitsuo Fuchida, naging Christian naman sa ibang misyonaryo. Gusto niyang magkita sila, nagkakilala sila, at naging silang matalik na magkaibigan. Ano napansin niyo? When you choose God's word and His ways and His weapon, kahit sino pang Poncio Pilato yan, kayang baguhin ng Diyos yan para siya ay maggamit para sa kanyang kalwalatian. Kaya ang tanong lang sa atin, you want to see God's best in your life? Kahit anong sitwasyon, good or bad, let God be glorified. Amen? Kaya sabi ng Lord, choose His word. Be committed to read His word. Choose His ways and choose His weapon. Pray that God will fulfill His word in our lives. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, wala tayong pagkauhaw sa anumang tinapay ng buhay kung tayo'y mga patay. Kaya ang nais ng Diyos, aminin natin na wala tayong kagustuhan dyan, kung kaya't kailangan natin ng buhay. At si Jesus, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya naman sabi ng Lord, kung ako ay lalapit ka sa akin, bibigyan kita ng buhay. Kaya kapatid, kahit anong try mong gustuhin ang salita ng Diyos, hindi mo yan gugustuhin kung wala pa si Jesus sa iyo. Aminin mong kailangan mo siya. At ito maganda, nililigtas ka niya at ikay kanyang tutulungan upang piliin ang kanyang salita, piliin ang kanyang paraan, at piliin ang kanyang sandata na kung saan ang buhay mo ay gagabayan niya sa pinakamagandang uri ng buhay na plano niya para sa iyo. Ang tanong, magpapakumbaba ka bang aminin ito at tanggapin si Jesus? Kung yan ang loob mo, please, taas mo yung kamay. Alam mo, Lord, ako po yun. I want to live the best, to live out your best in my life. Thank you, Jesus. Yes, lahat na nagtaas ng kamay, sabi, Panginoong Jesucristo, patawarin po ninyo ako na nabuhay ako sa sarili kong paraan, sarili kong kagustuhan, at maging ayon sa salita ng mga tao sa paligid ko sa halip na sa salita ninyo. Kaya't Panginoon, nagsisisi po ako, humingi ako ng tawad, at tinatanggap kong kapatawaran ninyo na kayo po ang namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan at bigyan ako ng bagong buhay dahil kayo muling nabuhay. Salamat po, Panginoon, sa pangako ninyo. Salamat at bigyan niyo po ako ng pagkauhaw sa iyong salita. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob sumunod sa paraan ninyo, ng pananampalataya na tunay, Panginoong, pagtitiwalaan ko ang iyong paraan at gayon din
na gamitin ko ang iyong sandatang ibinigay sa akin na makalapit sa inyo, ipanalangin sa inyo ang totoo kong mga hangarin sa buhay. Maibukas ko sa inyo ang totoo kong mga pinagdadaanan. Maiiyak ko sa inyo ang mga kabuktutan ng aking puso. At Panginoon Diyos, salamat po na kayo ang aking tatay, kayo ang aking matalik na kaibigan na handang makinig sa aking mga iyak at pagtangis. Salamat Panginoong Jesucristo sa pakikinig sa aking panalangin. Salamat Panginoong Diyos Ama dahil kayo po ang tunay na naghahangad na kami po'y magkaroon ng buhay na may kasaganaan ito. Thank you, Jesus. And Lord, I pray for the rest of the congregation, for every family we represent. I pray, Lord our God, to allow us to faithfully walk, to faithfully choose your word, to faithfully choose your ways, and to faithfully, Father God, choose your weapon in order for us to live out the best, your best in our lives. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay magsitayo. And let this be our prayer to God and our commitment to the Lord. Let this song be our prayer in tune, na telling the Lord, Lord, no matter what happened, we will follow you. By your grace, by the power of your Holy Spirit, we will follow you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Samahan tayo ng ating praise and worship team para sa pag-awit na ito. Thank you, Lord. Magandang araw, CCR family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Michelle Obligacion mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Michelle. Salamat po sa inyong mensahe para sa ating lahat. Para po sa unang katanungan natin, galing po sa mga audience natin at churchgoers po. Bakit madalas na ang God's best ay hindi ayon o taliwas sa gusto ko? Ayan. Kasi alam niyo po, sa Biblia sabing ganoon, that the flesh, the desire of the flesh is always contrary to the desire of the Spirit. And nakasanayan nating mabuhay ayon sa kagustuhan ng ating laman. And yung kagustuhan ng Diyos, hindi nating kinasanayang bagay. And bukod pa ron, maikli lang ang ating kaalaman. So yung alam lang natin, yung kasalukuyan. So what is pleasurable today, yun ang ating gagawin. Pero hindi natin nakikita yung mahabang palatuntunan ng Diyos na abot sa kawalang hanggan. So yun ang saklaw ng Panginoon Diyos. Kaya minsan, nagmamadali tayong agad na. Kaya ayaw natin itong matagal na biyahe. Gusto natin, agad, tapos na agad. Yung ganyan. Parang nag-aaral. Gusto mo agad, tapos na, graduate na. Pero hindi ganun ang buhay eh. Talagang ito ay preparasyon ng Diyos para sa kawalang hanggan. Kaya tutol man tayo, mas alam ng Diyos anong tama at mabuti para sa atin. Ayan, kailangan nating manampalataya at magtiwala sa nakikita ng Diyos. Okay, sa pangalawang question naman po natin, bakit nahihirapan o mabigat sa kalooban ng tao ang sumunod sa paraan ng Diyos? Tulad ng kanina, di ba, taliwas sa gusto natin, lalong mas mahirap yung paraan ng Diyos. Kasi nga, kung naalala ninyo, this world has been turned upside down. Kaya pabaliktad. Kaya, di ba, kunyari kung yung barko baliktad, in your mind, yung orientation mo, para kung nalubog yan, na pabaliktad, ang orientation mo, umakyat. Eh, ang problema, habang umaakyat ka, lalo ka palang lumalalim. Kasi baliktad nga eh. Di ba? Kaya, kailangan, sundin mo yung paraan ng Diyos. Kaya katulad na sabi ng Panginoon, kung gusto mong umangat, magpakumbaba ka. Kasi baliktad nga yung mundo eh. No? Parang, parang baliktad. Kung kailan naman nagpakumbaba ka, yung pala, paakyat ka. Parang ganyan. Kasi yung orientation, alam ng Diyos kung ano yung tamang orientation. So, yung gusto natin, nahihirapan tayo kasi meron na tayong naisip na ito ang tamang paraan. Ito na yung nakita kong paraan. Pero sabi ng Lord, hindi, mas alam ko yung tamang paraan. And tested na yan. Kaya naman, yung mga sumunod sa paraan ng Diyos, makikita mo, ang ayos ng buhay. So yun sila na lang tingnan mo. Di ba? Kaya binigyan na tayo ng Hall of Fame ng Faith, di ba? Sa Hebrews 11. Para alam na natin kung ano yung naging resulta ng kanilang pagsunod sa Panginoon Diyos. Ayan, meron tayong susundan na mga warriors or heroes of the faith natin. Praise God.
And for our last question, ano po masasabi niyo dito? Mas spiritually matured ba ang isang tao kung siya ay mas matagal manalangin o di kaya mas malalim yung mga ginagamit na salita sa panalangin? Nako. Naalala ko, nung minsan nag-attend ako sa isang prayer conference, may mga kasama akong youth pastor ako nun. Sabi nila, mayroong nagkwento doon na nagpe-pray siya 2.5 hours, kanyan 5 hours. So tinanong nila ako, kayo po, gaano katagal kayo mag-pray? Kasi sabi niya, kasi si sister ganito, yung pastora, sabi niya, 5 hours. 2 hours and a half. Sabi ko, I pray without ceasing. Now, ano kung ibig ko sabihin? Ang spiritual maturity, hindi nakukuha sa dami o sa haba ng oras ng panalangin. Ang totoo niyan, maya't maya nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kaya nga pray without ceasing kasi every moment, pwede mo naman siyang kausap eh. Diba? Hindi naman yan sa isang oras lamang na panalangin. Kaya minsan, kaya lang din napapahaba kung nakaranas ka ng panalangin. Minsan talaga may mga oras na, kumbaga sa naka-in the zone ka. Hindi mo na mamalayan ng oras. Merong ganoon. Pero hindi yun nasusukat sa haba. Kasi pwede namang maghapon ka nagpe-pray dahil memorize mo na nga dahil paulit-ulit mo na sinasabi. Pero ang tanong, nakatagpo mo ba ang Diyos? So ang pinaka-importante na nakatagpo mo si God, na you were able to be in His presence and enjoy Him. And talaga masasabi mo, Lord, you are enough. Kahit na hindi nasagot yung prayer ko, you are more than enough. Yun ang talagang malalaman mo na you are growing matured sa iyong relationship kay Jesus. Praise God for that. So, ang sukatan ay ang presensya ng Panginoon. Na-encounter ba natin siya? Maraming salamat po, Pastor Bong. Pero bago po tayo magtapos, ang ating mid-year prayer and fasting week na pinamagatang Undefeated, the Victorious Prayer Life ay mangyayari ngayong July 3 to 6. Iniimbitahan namin kayo to pray and fast kasama namin face-to-face dito sa CCF Center o sa mga CCF satellites na malapit sa inyo. Ito'y magaganap tuwing gabi mula Miyerkules hanggang Sabado 7 p.m. Magkita po tayo doon. And that's it for Sunday Fast Track. God bless you.